Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang Kanyang salita, at ang regalo ng Kanyang kapanganakan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas to everyone. At ito na nga, nandito na tayo sa pinakahihintay nating pagkakataon na muli nating may pagdiwang ang pagsilang kapanganakan ng ating Panginoon. Siyam na gabi, siyam na umaga na tayo'y nagsumikap na ipaghanda ang ating sarili para sa pagdiriwang na ito. Sa Tagalog, mayroon yung natatanging ekspresyon, napakaganda at makabuluhan sa palagay ko, na hindi ko nakita sa ibang lengguwahe na alam ko. Wala sa Ilocano, wala sa Ingles, sa Espanyol, Italiano, o hindi ko nakita itong expression na ito. At ano yung expression na yan? Pangatawanan mo. Pangatawanan mo. Para sa ating mga hindi taal na Tagalog, nahirapan sila. Pangatawanan mo, no? Malimit ito'y sinasabi sa mga nagbitiw ng salita o nangako. Pangatawanan mo ang sinabi mo o pinangako mo. O yung sa mga drama at pelikula ay, "Hoy, Pepe, pangatawanan mo ang ginawa mo sa anak ko." No? Ang ekspresyon na ito ay nangangahulugan ng pag-ako sa responsibilidad, paggawa at pagtupad sa ipinangako at ipinahayag. Pero kung ating himayin ng kaunti pang mas malalim ang expression na ito, siguro ma-appreciate natin yung yaman ng expression na ito. Ang ugat lalo ng katagang pangatawanan mo ay katawan, no? The root of this word, of this expression is katawan, body, no? Kung pwede natin siguro isalin na literal, ewan ko kung papayag ang profesora ng Tagalog dito, si Binibining Fernando, ay pangatawanan mo, siguro kung literal natin i-translate ay bilang patutuo sa pinagsasabi mo o ginawa mo, ilaan mo ang iyong katawan kung tunay nga na ito yung ibig mong sabihin. Ibuwis mo ang iyong katawan, ang iyong sarili, o pwede rin siguro sa salita mo bigyan mo ng katawan, no? Kaya nga ang idea ng pangatawanan mo ay sa palagay ko, ito yung pinakamataas na antas ng patutuo, ang paglalaan ika nga ng katawan, ng sarili at buhay. Hindi lamang salita, kundi yun. Very concrete and meaningful, sabi nga nila. Hindi lamang sa patutuo, kundi ibigay mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, no? Literally. Sa diwa ng pangatawanan ay maintindihan natin at ma-appreciate natin ang ganda, kadakilaan at kahulugan ng hiwaga o misteryo na ating ipinagdiriwang natin ngayong Pasko. At sabi nga sa Ebanghelyo, at ang berbo o ang salita ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Ika nga'y pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako, ang kanyang salita at pagliligtas
sa pagkakatawang tao ng kanyang anak. Hindi na lamang salita na kagaya ng ipinahayag sa lumang tipan ng mga propeta at may akda ng mga iba't ibang libro doon, kundi ngayon ay naging laman. Ang katotohanan ng laman. At ang berbo, ang salita, ay nagkatawang tao. May nakakatawag ding pansin na talata sa sulat sa mga Ebreyo, chapter 10, verse 5, na kung saan sabi doon ay, kaya't nang dumating si Kristo sa sanlibutan, sinabi niya, alay at handog hindi mo kinalugdan, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. For this reason, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Ayon sa paghahambing ng may akda, mas matinding, mas matimbang at mas mahalaga, ika nga, ang katawan na ihinanda ng Diyos sa pagdating niya sa mundong ito. Ipinahiwatig ang talatang ito na higit na ikinalulugod ng Diyos ang pagsunod sa kalooban ng Ama, ang pumarito sa daigdig upang maging tao, maging katawan, kaysa sinusunog na alay. Kaya nga ang pagyakap ni Kristo sa ating katauhan, sa kanyang pagkakatawang tao, ay isang radikal na pagtalima. It is a radical form of obedience to the Father, na siyang nagsugo sa kanya at pagpapakita niya rin ng kanyang ganap na pagmamahal sa Ama at ng sangkatauhan. Dahil inakap niya rin ang katayuan ng isang nilikha at binigyan itong ugnayan na ito na hindi na pwede pang maputol. Kaya ang hiwaga na pinagdiriwang natin, ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, ay ang pagpapakita na pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Dahil dito, naging konkreto na ang Diyos kay Kristo. Ang Diyos na hindi na lamang espiritu, kundi siya ay katawan na kay Kristo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay naging konkreto rin. Hindi lamang pangako, hindi lamang sinasabi ng mga propeta, kundi naging konkreto na napapaloob sa katawan at buhay ng kanyang anak na nagkatawang tao. Pinangatawanan din ni Kristo ang kanyang pagkakatawang tao sa pag-aalay niya ng kanyang sarili, ang kanyang sariling katawan at buhay. Kaya mayroon tayong mga sakramento. Kung hindi nagkatawang tao at hindi niya inalay at pinangatawanan ang kanyang misyon bilang anak ng Diyos at manunubos, wala rin tayong ipagdiriwang ngayong Eukaristiya at mga sakramento. Kaya sabi natin, ginanap ng Diyos ang pagliligtas sa sangkatauhan sa pagkakatawang tao ng kanyang anak at pinangatawanan ng anak ang kanyang pagmamahal sa Ama at sa sangkatauhan. Ang mundo, ang lipunan, ang buhay ay nagbabago kung ang sangkatauhan ay matutong pangatawanan kung sino tayo. Ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos
ay pinasinayaan na niya ang bagong uri ng tao. Ang tao'y iniligtas na. Hindi na alipin. Tayo'y mga anak na ng Diyos. Hindi lamang nilikha, kundi iniligtas, pinagpala. We are not only created creatures of God, but we have become children of God, blessed by God. Hindi na basta-basta ika na ang tao. Hindi na just, sabi nga nila, ang tao. Pinangatawanan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao, kaya may buhay, may dignidad tayo bilang mga anak ng Diyos. At nagbago ang direksyon ng buhay ng tao na patungong kamatayan dahil pinangatawanan ng Diyos at ni Kristo ang kanyang pag-ibig. Nagbabago ang buhay, ang lipunan, ang mundo kung pinangangatawanan ng bawat isa ang kanyang tawag, gampanin at papel sa buhay. Alam natin na kung ang Ama ay pinangangatawanan niya ang kanyang pagiging Ama, alam mo na matiwasay, maliwanag ang patutunguhan ng pamilya. Kung hindi pinangangatawanan, ang daming napapariwara. Bago ako po bumaba, nakita ko yung pinadalang news ng isang kaibigan. 3 bata, magkakapatid, lumayas sa bahay ng tiya, Christmas, dahil sinasaktan, nakikitira sa bahay ng tiya. Gustong bumalik sa bahay ng nanay sa Pasay. O hindi naman natin ginajudge, pero ito makikita natin kung ang mga may gulang ay pinangangatawanan ng kanilang responsibilidad, walang napapariwara, walang naiibsan ang pagdurusa sa mundo. Pag pinapangatawanan ng mga nangakong magsilbi at maglingkod, ay okay ang lipunan, okay ang community. Pag hindi ito pinangatawanan, alam nyo na ang kasunod. Ito rin yung hamon ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa atin. Kung ang Diyos pinangatawanan niya itong pag-ibig niya sa atin at nagkaroon ng liwanag at direksyon ng buhay ng tao, gayon din ang buhay ng individual, ng lipunan, ng pamilya. Kung pinangangatawanan natin ang ibig sabihin ng ating misyon, nagbabago, may liwanag. Kagaya ng dala ng nagkatawang tao, ang anak ng Diyos ay naging liwanag ng mundo dahil pinangatawanan niya sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Nagkaroon ng direksyon ng buhay, liwanag ng buhay ng tao. Gayon din tayo, lalong-lalo na yung mga umaasa sa atin, nagkakaroon ng liwanag, ng direksyon, ng buhay, saya, kung pinangangatawanan natin ang ating papel, ang ating tungkulin. Mga kapatid, itong napakagandang pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay isang regalo at hamon. Regalo dahil kaligtasan,
magandang halimbawa ng diyan na. Pero hamon din na tayo'y pangatawanan natin ang ating tungkulin, responsibilidad bilang mga Kristiyano. Huwag nating isipin na sila lang, kundi bawat isa sa atin ay may tungkulin na pangatawanan kung anuman ang inaasahan ng lipunan, ng mundo, ng simbahan sa atin. Kung pwede akong magmayabang ng kaunti, dito sa shrine, dahil wala kaming teritoryo, puro mga volunteers lang dito, ilan-ilan lang. Wala kaming, hindi kagaya ng parokya halimbawa na mayroon mga definite territory, mayroon silang, pwede nilang, dito wala. Pero, alam nyo ba na isa sa mga ligaya ng isang namumuno dito sa shrine ay kakaunti, mabibilang mo sila. Pero pag kumilos at gumawa, talo pa ang kalabaw, sabi nga nila. Talo pa ang sa sigasig. Pinangangatawanan nila ang kanilang pagiging Kristiyano na ilaan hindi lamang ang kakayanan, kundi buong talento, kanilang mga resources, ang kanilang iba't ibang kakayanan para makipaglingkod sa Panginoon. Kaya kaming mga pari dito, 4 kaming naka-assign, ay makikita namin na hindi ganung kabigat ang gawain dahil may katuwang kami. Dahil pinangangatawanan ng mga kaugnay ng misyon dito sa shrine ang mga Kristiyanong mulat at pinangangatawanan nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Nababago, sumasaya, umaaliwalas ang madilim na mundo kung pinangangatawanan ng bawat isa ang kanyang gampanin, ang kanyang tungkulin. Kaya every time siguro na lumapit tayo sa Panginoong nagkatawang tao, ay paalala din natin sa ating kamalayan. Nagkatawang tao ka, Panginoon, pinangatawanan mo ang iyong pag-ibig, turuan mo rin kami pangatawanan kung sino kami, mga Kristiyano, tagasunod mo. Merry Christmas, happy, and may the Lord bless you all and help you in your journey as a family, as a community towards Christ. Amen.